Magandang araw sa iyo. Pag-uusapan natin ngayon itong medyo komplikadong sitwasyon ni Apollo Kibuloy. Alam mo, siya yung pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Oo, pamilyar. Yung extradition request ng US, di ba? Yun nga, may mga mabigat na kaso kasi siya doon, sex trafficking tapos bulk cash smuggling daw. Pero hindi lang yun. May mga kaso din siya dito mismo sa Pilipinas. Tama. Human trafficking at saka sexual abuse. So, ang tanong talaga, paano ba ito harapin? Lalo na't may mga kaso dito at may request galing sa US, paano ibabalanse yun? Napaka-timely niyan kasi may mga legal na aspekto talaga tayong kailangan tingnan dyan. Sige, simulan natin sa sinasabi ng kampo ni Kibuloy, yung abogado niya si Israelito Torion. Si Ate Torion, oh. Nanawagan siya na gamitin daw ng Pilipinas yung soberanya nito, unahin daw muna yung mga kaso dito bago pag-usapan yung extradition. At diyan papasok yung extradition treaty natin sa US. Partikular yung Article 11. Article 11, ano yon? Basically, itong mga extradition treaty, kasunduan yan para isuko ng isang bansa yung taong may kaso sa kabilang bansa. Pero itong Article 11, may binibigay siyang parang leeway. Ang tawag doon, discretion. Discretion. Paano yon? Kasi, kung yung taong hinihingi tulad ni Kibuloy ay may kasalukuyang ninilitis dito o kaya nagsisilbi na ng sentensya, may pagpapasya ang Pilipinas. Pwedeng pansamantala siyang ibigay sa US para litisin doon tapos ibabalik din dito. O pwede ring ipagpaliban mo na yung pagsuko hanggang matapos yung mga kaso dito. Okay. So, hindi pala automatic na kailangang ibigay agad. Hindi. Nasa Pilipinas ang desisyon, ayon sa Article 11. Importante ang discretion na yan. Pero teka muna, medyo magulo pa raw yung status nung request mismo, di ba? Sabi ni Torion, wala pa raw silang natatanggap na opisyal na papeles. Yun nga eh. Medyo conflicting yung reports. Si Ambassador Romualdez sa US, kinonfirm niya na may request na. Pero yung DOJ at DFA dito... Yung dapat dadaanan muna sa DFA bago sa DOJ. Oo, yun yung proseso. Ang sabi nila, wala pa raw silang natatanggap na official request. So medyo hindi pa clear kung nasaan na ba talaga sa proseso yung request. Tapos idagdag pa natin na si Kibuloy actually nakakulong na siya ngayon, di ba? Oo, nasa Pasig City Jail siya. Hinihintay yung desisyon sa motion for reconsideration niya doon sa piyansa. So dahil dyan, sabi ni Torion, yung provision sa treaty para sa provisional arrest, yung Article 9? Yung pwedeng hilingin ng US na arestuhin muna siya pansamantala. Oo. Sabi niya, baka hindi na raw urgent yon kasi nga nakakulong na. Make sense naman, siguro. May punto. Tingnan naman natin yung mga kaso mismo. Sa US, base sa indictment sa California, mabibigat talaga. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion. Tapos, sex trafficking of children pa. Meron ding conspiracy at bulk cash smuggling. Grabe. Tapos may warrant of arrest na pala siya doon since 2021 pa. Oo. Dito naman, yung nabanggit na nating human trafficking sa Pasig at sexual abuse sa QC. Parehong seryoso. Ngayon, paano natin ito titignan sa mas malawak na legal at political na landscape? Dito mo makikita yung classic na tensyon. Sa isang banda, nandyan yung konsepto ng soberanya. Karapatan ng Pilipinas na ipatupad yung sarili niyang batas, litisin yung mga krimine na nangyari dito. Yan yung sinasabi ni Torion, na unahin yung local cases. Fundamental right ng bansa, kumbaga. Tama. Sa kabilang banda naman, may obligasyon tayo dahil may pinirmahan tayong treaty, yung extradition treaty sa US. Hindi rin pwedeng basta baliwalain yun. At politically charged din ito, no? Kilalang kilala si Kibuloy. Religious figure, tapos controversial pa. Exactly. Kaya anumang desisyon ng gobyerno, kung uunahin ba yung local o ibibigay sa US, tiyak may epekto yan. Sa domestic politics, pati na rin sa relasyon natin sa US. Napakaselan. Talagang masalimuot. Kaya ito yung tanong na gusto naming iwanan sa iyo para pagnilayan. Sa tingin mo, ano ba ang dapat mas manaig dito? Yung obligation natin sa international treaty o yung pagigiit ng ating soberanya para tapusin muna yung mga kaso dito? Mahirap na balanse yan.
Kung may naiisip ka o may pananaw ka tungkol dito, gusto naming marinig yan. Ibahagi mo lang. Bilang buod lang sa mga legal na konsepto, tandaan natin, una, yung PH-US Extradition Treaty mismo. Pangalawa, yung prinsipyo ng soberanya ng Estado. At pangatlo, yung napaka-importanting discretion na binibigay ng Article 11 sa Pilipinas. Malinaw yan. At para sa kaalaman ng lahat, ang pinagbasehan ng ating talakayan ngayon ay ang artikulo mula sa Enquirer.net. Para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga issue, alam mo na, mag-subscribe ka. Hanggang sa susunod.